Tahan natin yung isang chapel kung saan ang mga parokyano, mga informal settler na na-relocate na doon. Ayan. Ang pari naman doon, bago pa man ang hiling ni Pope Francis sa mga kaparian, mukhang isinasa puso na talaga yung simpleng pamumuhay, yung ika nga yung vow of poverty. Mula Marilao, Bulacan, makakausap po natin live si Father Rogelio Cruz. Magandang umaga po, Father. Magandang umaga sa inyong lahat, Susan, at kay Maris at kay Father Lucas. Nandito po tayo ngayon sa Marilao, sa Loma de Gato, at itong Loma de Gato ay isang malaking barangay at na kung saan napakalapit dito ang San Jose, napakaraming informal settlers at meron din kami dito. Ito ang aming simbahan. Medyo ginagawa siya dahil nagpapalaki kami dahil napakadaming ngayon subdivision dito, napakadaming mga tao dito. At dito, ginawa itong chapel namin na batay sa pangangailangan ng tao. Father, balita namin, kayo talaga wala kayong mga pag-aari, wala kayong sasakyan, wala kayong mga ari-arian, at kung halimbawa may pupuntahan kayo, sinusundo lamang kayo kung sino yung nag-imbita sa inyo, no? Halimbawa magpapamisa. Bakit niyo po ito ginagawa? Hindi, sa totoo, mayroon akong sasakyan, pero okay. itong sasakyan na ito ay pagmamay-ari ng ampunan. Ayun. Hindi sarili ninyo. Hindi sarili ang sasakyan. Sarili, sa ampunan nga to. Pero bakit po ganito yung pinili yung yung desisyon ninyo? Kasi yung ibang mga kaparian, di ba, merong mga sarili nilang sasakyan para madaling makapunta sa kung saan-saan. Kasi may fundamental option ako nung ako'y nagpari. Ang sabi ko na total, babait sa akin ng tao dahil ako'y pari, dahil ako'y alagad ng Diyos. So, lahat ng ibibigay sa akin ng tao, kailangan din magtapos sa akin, maglagos ito, lalong-lalo na sa mga nangangailangan, sa mga dukha. Eh, pag nakakakita kayo, Father, ng iba ho na parang medyo may luho na, halimbawa, sa sasakyan, ganyan. Anong nararamdaman nyo? May nakikita kayong mga ganon, I'm sure. In fact, nakakainggit. Nakakainggit talaga. Dahil kasi, alam mo kung bakit? Paano kung kakarag-karag ang sasakyan mo, o kaya naman ang sasakyan ay mukhang hindi tatagal talaga, mainggit ka talaga. Pero nag-stick ako doon sa aking ipinangako na ako ay mabubuhay ng simple bilang pari kasi kailangan igawin ko ang itong buhay na ito sapagkat ito ang buhay na pinili ko. Oo, di sana lahat ng pare katulad nyo. Oo, katulad nyo. Pero sa tingin nyo po ba, magiging epektibo yung panawagan ni Pope Francis sa lahat ng mga kaparian? Madali po para sa inyo kasi kayo ginagawa nyo na talaga yun bago pa man siya humingi ng nagbigay ng ganong mensahe. Pero sa iba pong mga kaparian na marami, may mga SUV, may mga accessories, mga gadgets na talagang high-tech. Alam mo, ang Santo Papa, pag yan ay nagsalita, mas lalo na si Pope Francis, ay talagang mabuting halimbawa. At bukod dito, tinitingnan talaga namin ang Santo Papa na aming Ama at tayak pakikinggan talaga nila ito. At syempre, pati ang aming obispo ay lagi rin nagsasabi sa amin na kami ay lalong-lalo na mga batang pari na magdahan-dahan na tignan ito, itong mga bagay na ito, na hindi kami mamuhay sa garbo. Saka magandang talagang tingnan, Father, na yung mga pari natin, sila yung nagpapakita ng mga simpleng pamumuhay. At walang luho. Ika nga, mga role model, ganyan. So, totoo, mas epektibo ang pari kapag nagpakita ng pagiging role model. Kasi mas pinagtitiwalaan ang pari at mas magaling tignan sa kanila ang pari na talagang hindi namumuhay sa pagiging garbo. Nakita namin kanina sa labas, Father, hindi pa ho natatapos yung simbahan. O sila mismo ang rito, sila mismo ang nagpapagawa nito. At sinasabi ko sa kanila, miski bata, kailangan magbigay miski 5 piso, 2 piso, para lang lumaki ang simbahan. Hindi kami nagpapaganda ng simbahan, kundi nagpapalaki lamang dahil kasi itong simbahan na ito ay napakadami kasing mga tao dito sa lugar na ito. Maraming parishioners. Parang nga naman magkasya, di ba? So, hindi pagpapaganda, kundi pagpapalaki para lahat ng pupunta dyan magsisimba ay magkasya. Ano pa, Father? Opo. Father, I hope you don't mind me asking, ano po ba yung cellphone nyo? Ano bang mga gadgets nyo? Hindi naman siguro analog. Ano, Father? Sasabihin ko ba yung brand?
Ay, hindi Hindi, naman ano po, ba? pero kumbaga ano. Ano ba, paano paano ba? Ano ba? Alam ko yung mga sinauna analog eh. Ano na ba ngayon? Mga smartphone po ba yan? Ganyan? Sa akin, hindi, wala akong kilala talagang basta nagpa-function. Basta nakapag-text ako. Kayang at basta- mag-text at mag-call. Oo, Text basta and ako'y call. tumatawag, nakakatawag. Oo, ito yung pinakamurang cellphone. Wala akong ibang mga gadgets. Mas importante, nakakatawag at nakaka-text. Ano po, Oo. Father? At sana maraming mga kaparian din ng katulad Gaya ninyo, ni Father. Father. Father, salamat ha. Ako, salamat po sa inyo. Good Maraming morning. salamat po, Father God bless. Rogelio. God